Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Palabas lang lahat ni Atty. Alon ang pinapakita niya kay Eira. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Hindi makapag-focus si Kurt sa lahat ng tinatrabaho niya nang dahil sa pangbabasted sa kanya nitong si Lilet. Hanggang ngayon kasi ay iniiwasan pa rin ni Lilet si Kurt dahil hindi pa rin siya nito gaanong kinakausap. Kaya naman itong si Kurt ay hindi makapaniwala na parang magkakalamat na nga ang pagkakaibigan nila nitong si Lilet nang dahil lang sa isang pangyayari at dahil sa pag-amin niya ng totoong nararamdaman niya para kay Lilet. Samantalang si Lilet naman ay niisip pa rin ang lahat ng pag-amin sa kanya ni Kurt. Sinabi ni Kurt o nitong si Lilet sa sarili niya na kailangan niyang mag-focus sa trabaho niya dahil may hawak siyang kaso at kailangan niya itong ipanalo. Saka na lang daw iisipin ni Lilet kung ano man ang dapat niyang isipin dito kay Kurt. Dahil ang importante daw sa ngayon dito kay Lilet ay ang mapanalo lahat ng kasong hahawakan niya. Samantala, nagpapalakas nga itong si Lilet kay Atty. Abalos dahil nga palagi na lang pinag-iinitan si Lilet nito. Hindi pa rin kasi naniniwala sa kakayahan ni Lilet si Atty. Abalos dahil hanggang ngayon lahat ng suggestion nitong si Lilet ay mukhang hindi nga tumutugma dito kay Atty. Abalos. Kaya naman gumawa ng paraan si Lilet upang mapansin siya at matuwa sa kanya si Atty. Abalos. Maya-maya nga ay biglang tumawag si Eira kay Lilet. Inaaya nitong si Eira si Lilet na magkita silang dalawa dahil may pag-uusapan sila na isang kaso. Gusto raw nitong si Eira na tulungan siya ni Lilet upang ipaglaban sa korte ang sinasabi nitong kliyente. Kaya naman agad na nagpunta si Lilet sa Keystone para kitain itong si Eira. Sa pag-aantay ni Lilet ay iba ang nakita niya. Namukhaan niya ang isang lalaki. Tila nakita na daw ito ni Lilet sa bahay ni Atty. Alon. Kaya naman nagtataka itong si Lilet kung sino kaya ang lalaki na nag-aantay sa Keystone. Nagtanong sa sarili si Lilet kung kilala kaya ng kapatid niyang si Eira ang lalaking may iniintay sa Keystone. Maya-maya nga ay dumating na si Eira. Napansin agad ni Eira ang lalaki na tila may inaabangan sa Keystone. Namukaan nga ni Eira ang lalaki at ito ay si Mang Kanor. Si Mang Kanor ang dating tinulungan nitong si Atty. Meredith na ipaglaban sa korte at naipanalo nga nitong si Atty. Meredith noon ang kaso nitong lalaki na si Mang Kanor. Lingid sa kaalaman nga nitong sila Eira na ang taong kaharap niya ngayon ay ang tao o lalaking tatay nga mismo nitong si Atty. Alon. Kaya sa pagtataka nga nitong si Lilet ay lumapit siya kay Eira at Mang Kanor. Tinanong ni Mang Kanor o tinanong ni Lilet itong si Eira kung kaano-ano o kliyente ba nitong si Eira itong si Mang Kanor. Agad naman na ikwinento ni Eira ang tungkol sa pagkapanalo ng kaso ni Mang Kanor sa korte. Napagbintangan lang daw noon si Mang Kanor na siya ang pumatay sa asawa niya. Kaya naman nagtataka nga itong si Lilet kung bakit pa rin may picture ang lalaking si Mang Kanor sa bahay mismo ni Atty. Alon. Kaya naman bago makaalis si Eira at si Lilet, nakipag-usap at nakipagkwentuhan muna sila dito kay Mang Kanor. Tinanong ni Eira lahat-lahat ng detalye tungkol sa pagkapanalo noon ni Mang Kanor sa korte. Ngunit ayaw na ni Mang Kanor na pag-usapan lahat ng nangyari noon sa kanila dahil ayaw na daw ni Mang Kanor na balikan kung ano man ang masasamang nangyari sa kanya noon.
Sa kabilang banda, binabangungot nga itong si Atty. Renan. Binabangungot siya ng sarili niyang ina sa pagkamatay nito. Paggising ni Atty. Renan ay takot na takot siya. Galit na galit rin itong si Atty. Renan. Mabuti na nga lang at nagpunta itong pinagpanggap na personal alalay ni Atty. Renan sa Keystone. Yun pala ay may relasyon ang dalawa. Nagsabi nga itong babae na napanaginipan na naman ni Atty. Renan ang sarili niyang mama. Kaya ito nagsisisigaw at nagagalit. Kaya naman galit na galit ng husto itong si Atty. Renan. Tumayo siya at natumba pa nga si Atty. Renan dahil wala ang tungkod niya. Pagkatayo ni Atty. Renan ay nagpunta agad siya sa lamesa niya. May kinuha siya na isang litrato. Makikita dito ang litrato ni Mang Kanor. Sa inis nga nitong si Atty. Renan ay nilukot niya ang litrato na hawak niya na kung saan ito ay si Mang Kanor. Tinatapik-tapik naman nitong babae sa likod si Atty. Renan na para bang may relasyon talaga silang dalawa. Sa pag-uusap ng dalawa, dito na nga lumabas ang isang maitim na balak ni Atty. Renan sa magkapatid na Lilet at Eira. Lumabas mismo sa bibig ni Atty. Renan na naghihiganti lang siya dito kay Eira. At kaya niya nga ginawang girlfriend si Eira upang makapaghiganti dito dahil sa maling ginawa ni Atty. Meredith. Susubukan daw nitong si Atty. Renan na pabagsakin si Eira pati na rin si Lilet. Dahil nga pinagbintangan o pinalaya ni Atty. Meredith ang totoong pumatay sa mama nitong si Atty. Renan. Walang kaalam-alam itong si Eira na niloloko lang pala siya at pinasakay ni Atty. Renan sa matatamis nitong mga salita. Ayun pala ay may maitim na binabalak lang kasama ang personal alalay nitong si Atty. Renan sa magkakapatid upang mapabagsak sila dahil sa ginawa ni Atty. Meredith na pagtulong sa tatay nitong si Atty. Renan na si Mang Kanor. Palabas lang ang lahat ng pinapakita ni Atty. Renan. Kaya naman pala itong babae o PA ni Atty. Renan ay masama ang tingin kapag nagpapakita ng kaswitan itong si Atty. Renan dito kay Eira. Dahil magkarelasyon talaga ang dalawa at nagpapanggap lang si Atty. Renan sa harap nitong si Eira. Magtatagumpay kaya itong si Atty. Renan sa pagpapabagsak kay Eira pati na rin kay Lilet? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matchas. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.